Kumusta? Ako nga pala si JD. Pakita ko lang yung mga stocks natin ngayon. Meron tayong around 50 pieces ng gabay medallion. At meron din tayong 50 pieces ng habak de lana de San Benito. Ito yung keychain para sa mga nagtatravel, para sa kailangan ng gabay sa araw-araw na buhay, negosyo, career, love life, and health. Ngayon, ipopost ko to, nag-announce ako kahit tag 50 pieces to. Siguro 3 days ubos kagad to mga kabayan. Kaya para sa mga interesado, i-visit nyo yung link dyan sa comment section or yung yellow basket, i-click nyo. Pwede rin kayo mag-message para meron mag-assist. Pwede rin tayo international. Maraming salamat. Panoorin mo kung paano makipaglaban si Banal. Wika ni Selena. Mabilis na sumugod si Banal papunta sa nilalang upang maagapan ito. Habang tumatakbo, napansin ni Rio ang paglabas ng kidlat sa katawan ni Banal. Selena, anong nangyayari kay Banal? Bakit parang may lumalabas na kidlat sa katawan niya? Tanong ni Rio. Yan ang isa sa mga sikreto ni Banal. Ngayon pagmasdan mo ang totoo niyang anyo. Tugon ni Selena. Tumalon pa itaas si Banal. Biglang gumuhit ang kidlat mula sa malinaw na kalangitan. Tumama ito sa nilalang. Napahinto si Rio sa pagtakbo. Dahil nakita nitong unti-unting nagbabago ang anyo ni Banal. Paglapag nito, tumambad sa binata ang isang nilalang na may ulo ng kabayo at katawan ng isang gabunang aswang. Nagliliwanag ang mga mata maging ang mga kamay. Muli itong tumalon patungo sa lumilipad na kalaban at dinala ito pa ibaba. Bumagsak ang dalawang nilalang. Malakas sa dugongdong ang narinig nila Rio. Mula sa hindi kalayuan natanaw nila ang dalawang nilalang na nagbubuno. Ramdam nila ang bawat dagungdong ng mga suntok ni Banal na tumatama sa katawan ng kalaban. Lumapit tayo ng gusto para mas makita natin ang anyo ng kalaban. Wika ni Selena. Sige, gusto ko ring makita ng harapan ng anyo ng isang gabunan. Tugon ni Rio. Nang makalapit ang mga ito, nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi nito malaman ang mararamdaman ng mga oras na yun. Ito ang unang beses niyang nakakita ng kakaibang nilalang. Ni minsan ay hindi ito inakala ni Rio. Ngayon naniniwala ka na sa mga aswang, Rio. Wika ni Selena. Sasabihin ko sa'yo kahit nasa harapan ko na. Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Parang guni-guni yung lahat na nangyayari. Tugon ni Rio. Muli nilang ibinaling ang tingin sa dalawang naglalabang nilalang. Hinawakan ni Banal ang mga kamay ng kalaban. Iniampas ito sa lupa. Ilang ulit niya itong ginawa. Matapos ay hinagis ito palayo sa pamayanan. Kailangan niyong mailayo ang mga tao sa lugar, Selena. Delikado. Baka mapunta ang kalaban sa pamayanan. Wika ni Banal. Huwag kang mag-alala. Naroon ang ilan sa ating mga kasamahan. Sa mga oras na to, nailikas na nilang mga tao. Tugon ng dalaga. Hindi ba sinabihan ko silang magpaiwan? Bakit sila sumunod? Tanong ni Rio. Binili na nito si Brando na magpaiwan sa tahanan ni Mang Jaime. Kaya laking pagtataka nito kung bakit sumunod ang mga kasama. Kahit ano pang sabihin mo sa kanila, basta kasama nila si Leo wala kang magagawa. Masyadong matigas ang ulo ng taong yun eh. Hindi siya napipirme sa isang lugar, lalo pat alam niyang mapanganib ang ginagawa ko. Tugon ng dalaga. Napailing na lang si Rio. Ang buong akala nito ay nasa ligtas na lugar ang ibang kasama. Patuloy ang pakikipaglaban ni Banal sa nilalang. Pilit niya itong pinipigilang makarating sa pamayanan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa nitong makalagpas kay Banal. Naloko na.
Nakatakas ang kalaban! Wika ni Banal. Nakita nitong may ilan pang taong papaalis sa pamayanan. Dali-dali niyang hinabol ang nilalang gamit ang bilis. Hindi lang lakas ang taglay ni Banal. Bilang anak ng isang diwata ng kulog, kaya niyang gamitin ang bilis ng kidlat. Wika ni Selina. Mukhang imposibleng maabutan pa natin siya. Kaya mas mabuti sigurong mag-antay na lang tayo dito. Tugon ni Rio. Ngunit ilang sandali lang ang nakalipas. Nakita ng dalawang lumipad pabalik sa kanilang kinaroroonan ang nilalang. Bumagsak ito sa lupa. Kasunod nito ay si Banal. Mukha ngang hindi na natin kailangan pumunta sa kinaroroonan nila. Wika ni Selina. Unti-unting tumatayo ang nilalang. Muling nilingon si Banal. Ibinuka ang pakpak at pinagaspas. Naglabasan ang matatalas na balahibo. Lahat ng ito ay papunta kay Banal. Nanlaki ang mga mata ni Rio dahil ang buong akala niya ay katapusan na ni Banal. Dali-daling tumakbo si Rio para tulungan ang kaibigan. Binunot nito ang punyal na ibinigay ni Banal. Iwinasiwas ito para sanggain ang mga matatalim na balahibo. Sa kasamaang palad na kalusot ang ilan, tumarak ang mga ito sa katawan ni Rio. Ano bang ginagawa mo? May kamandagang balahibo ng nilalang na yan. Bakit ka humarang? Wika ni Banal. Pasensya na. Gusto lang kitang tulungan. Tugon ni Rio. Matapos ay bumagsak ito. Binuhat ni Banal ang kaibigan at mabilis na dinala sa tabi ni Selina. Pwede bang itali mo sa bewang ang isang ito? Mamaya ako nagagamutin ang mga sugat niya. Wika ni Banal. Muli siyang bumalik sa pakikipaglaban. Hinawakan nito ang pakpak ng nilalang. Hinila ng buong puwersa. Rinig ni Selina ang paglagutok ng mga buto ng kalaban. Umangil ito ng napakalakas. Patuloy na hinila ni Banal ang pakpak nito hanggang sa tuluyang mabunot ito mula sa katawan ng nilalang. Ginamit ito ni Banal na pamalo. Iniyampas sa ulo ng kalaban. Matapos ay hinawakan niya ito sa leeg at itinaas. Sunod-sunod na suntok sa sikmura hanggang sa tuluyan itong nawalan ng malay. Matapos ay inihampas niya ito sa lupa. Ginamit niya ang matalim na pakpak ng nilalang para putulin ang ulo nito. Selina, tapos na ba yung laban? Tanong ni Rio. Mukhang gano'n na nga. Kaya huwag ka na magsalita. Ireserba mo yung lakas mo, malubha yung tama mo. Kung hindi ka ba naman kasi sira yung ulo eh. Tugon ni Selina. Nakabalik na sa anyong tao si Banal. Nangangahulugan na tapos na ang laban. Nagulat ang mga ito sa sinabi ng nilalang. Ang nakalaban ko ay isang uri ng tinawag na nilalang. May kung sinong nagpadala sa kanya upang maggasik ng kaguluhan dito sa lugar. Sa ngayon, hindi ko pa matukoy kung sino ang may gawa. Pero madali lang siyang matutunton. Kumusta ang lagay mo, Rio? Wika ni Banal. Ayos lang naman ako. Daplis lang yung tama ko eh. Anong ibig mong sabihin? May tumawag sa nilalang na yun? Tanong ni Rio. Huwag ka nga muna masyadong kumilos. Mabilis nakakalat yung lason sa katawan mo niyan eh. Oo, daplis lang yung tama mo. Pero may kamandag yung tumama sa'yo. Maaari mong ikamatay ang maliit na galos na yan. Mamaya na natin pag-usapan yung tungkol sa kalaban. Banal, maaari mo ba siyang buhatin pabalik sa tahanan ni Mang Jaime? Wika ni Selina. Binuhat ni Banal si Rio. Mabilis na tumakbo pabalik sa tahanan ng matanda. Habang nasa daan, nagpapasalamat ito sa ginawa ng binata.
Rio, alam ko ang intensyon mo kanina kung bakit mo hinaharang ang talim na mula sa kalaban. Nagpapasalamat ako, pero hindi mo dapat isugal ang buhay mo para sa akin. Wika ni Banal. Pasensya na, Banal ha. Hindi naman ako pwedeng manood na lang habang nahihirapan ka. Mas lalong hindi ko hahayaang mapahamak ang kaibigan ko. Tugon ni Rio. Kaibigan, handa kang magbuwis ng buhay para sa isang kaibigan? Tanong ni Banal. Hindi to makapaniwala sa sinasabi ni Rio. Ito ang unang pagkakataon na may gumawa ng ganong bagay para sa kanya. Oo naman oh. Kaibigan kita kahit anong mangyari. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Tugon ng binata. Matapos ay bigla itong nawala ng malay. Napahinto sa pagtakbo si Banal upang antayin si Selena. O bakit ka uminto? Ano nangyari? Tanong ng dalaga. Nawala na ng malay si Rio. Mahina na rin ang pulso niya. Tugon ni Banal. Bilisan mo, Banal. Kailangan siyang madala sa ligtas na lugar. Umiepekto na yung lason sa katawan niya. Wika ni Selena. Sa pagkakataong ito, inilapag ni Banal si Rio. Laking gulat ng dalaga sa sumunod na ginawa nito. Itinuring niya akong totoong kaibigan. Hindi ako inusgahan ng taong ito, kaya hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay na lang. Wika ni Banal habang nagliliwanag ang mga tattoo sa braso. Nagsisipagdapuan din sa katawan ng nilalang ang maliliit na butil ng liwanag. Unti-unting bumabalot sa kanyang katawan hanggang sa tuluyang maipon ang mga ito sa kanyang kamay. Nanlaki mga mata ni Selena nang ilapat ni Banal ang mga palad sa katawan ni Rio. Hindi mo pwedeng gawin yan, Banal. Maaari mong ikapahamak ang... Hindi na nito naituloy ang sasabihin dahil nagawa ng isalin ni Banal ang maliit na bahagi ng kanyang enerhiya sa katawan ng itinuring na kaibigan. Wala akong pakialam kung mapahamak man ako. Ang mahalaga sa akin ngayon, mailigtas ang taong itinuring ako bilang totoong kaibigan. Tugon ni Banal. Matapos ay naupo ito sa tabi ng walang malay na binata. Talagang binago ni Rio yung katangian mo ah. Ano bang nakita mo sa kanya? Oo, kababata ko siya. Pero hindi ko lubusang kilala ang pagkatao ni Rio. Matagal na panahon kaming hindi nagkita. Wika ni Selena. May nararamdaman akong kung anong bagay sa kanya. Maging ako ay hindi ko din maipaliwanag. Nung gabing una ko siyang nakausap, naramdaman ko isa siyang mabuting tao. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng bahid ng panghuhusga mula sa isang to. Wika ni Banal. Tama nga yung sinabi mo. Si Rio yung tipo ng tao na mabilis gagaan yung kalooban mo eh. Mainitin ang ulo at maiksi ang pasensya niya. Pero maaasahan mo si Rio sa oras ng kagipitan, kagaya ng ginawa niya kanina. Ewan ko ba kung hindi lang talaga siya nag-iisip o talagang intensyon niya na iligtas ka eh. Wika ni Selena. Napatayo ito nang biglang magsalita si Rio. Hoy, pwede mong sabihin na mangmang ako dahil hindi man lang ako nag-isip bago iharang ang sarili ko sa lumilipad na patalim. Nasa iyo din kung sasabihin mong nagpapakabayani ako. Aray, ang sakit ng ulo ko ah. Ano bang nangyari? Wika ni Rio. Napangiti si Selena. Alam nitong ligtas na sa panganib ang binata. Nawalan ka ng malay, Rio.
Kaya naisipan naming magpahinga sandali para tignan ang kalagayan mo. Pero mukhang maayos ka naman na. Makakapaglakad ka na ba? Tanong ni Banal. Sa palagay ko, oo. Pasensya na kung nag-alala kayo ha. Hindi ko lang matiis na tumayo sa isang sulok habang may nahihirapang kaibigan ko pa. Tapos nasa bingit ng kamatayan. Wika ni Rio. O siya, oo na, bayani ka na, tumayo ka na nga dyan para makauwi na tayo. Pasikat na yung araw oh. Siguradong nakabalik na yung mga kasama natin. Tugon ni Selena. Pagdating sa tahanan ng matanda, nakita nila si Brando na nakaupo sa atangan ng bahay habang natutulog. Brando, pare, gising na, nandito na kami. Biglang naalimpungatan si Brando. Kamuntikan pang barilin si Banal. Ay naku, pasensya na. Akala ko kasi makakalabang kayo eh. Buti naman nakabalik kayo ng ligtas ano. Ano palang nangyari sa laban nyo? Nahuli nyo ba yung nilalang? Tanong ni Brando. Oo Brando, sa katunayan, napatay pa nga ni Banal eh. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. May sinabi si Banal kanina tungkol sa inutusan eh. Ano nga bang ibig sabihin nun? Tanong ni Rio. Ang sabi niya, tinawag yung nilalang na yun eh. Pero mukhang hindi natin makakausap si Banal sa ngayon. Wika ni Selena habang tinitignan ng alaga. Nakasalampak ito sa paanan ng isang puno at mahimbing na nagpapahinga. Hayaan mo na muna siya makapagpahinga. Siguro naman mamaya may kasagutan na sa mga tanong natin. Magpahinga din muna tayo. Alam kong pagod ang lahat. Brando, maaari ka bang bumalik sa bayan para mag-ulat kay Hepe? Wika ni Rio. O sige Rio, may papabili ka? Tanong ni Brando. Oo, ibili mo ako ng magandang klase ng lambanog doon sa bayan at magandang uri ng tabako. May pagbibigyan lang ako. Tugon ni Rio. Matapos ay lumakad na si Brando. Nagpahinga naman sila Selena at ang iba pang mga kasama. Hapon na nang magising ang mga ito. Paglabas ni Rio sa silid, nakita nitong gising na si Banal habang may kung anong pinagkakaabalahan. Mabuti naman gising ka na kaibigan. Maayos ba yung pagpapahinga mo? Tanong ni Rio. Oo Rio, at salamat sa pagtatanong. Nga pala, kumusta ang lagay ng sugat mo? Tanong ni Banal. Medyo kumikirot pa rin pero hindi naman sobrang sakit. Halika na, kumain na tayo ng hapunan. Mamaya lang nandito na si Brando eh. Nagpabili ko sa kanya ng lambanog. Wika ni Rio. Napangiti si Banal dahil sa sinabi ni Rio. Walang imik ang mga ito habang kumakain. Pinakikiramdaman ni Selena ang kinikilos ni Albert. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Matapos kumain, kinausap ni Selena si Rio patungkol sa kahina-hinalang kilos ni Albert. Hindi ba nagkasagutan kayo ni Albert nung una tayo magkita? Tapos marami pang nangyari? Sabihin mo nga, anong tingin mo sa taong yan? Wika ni Selena. Basta nasabi ko na yun noon, di ba? Hindi maganda. Pero bakit ako yung tatanungin mo? Kayo yung magkasama niyan eh. Tugon ni Rio. Baguhan lang kasi si Albert eh. Ilang buwan pa lang siya sa departamento ko, kaya kung mapapansin mo, hindi ako gaanong nagtitiwala sa kanya. Hindi ko sinasabi yung mga importanteng bagay. Hindi ko rin kabisado yung ugali niya, kaya nga ako nagtanong sa'yo eh. Matagal ka ng pulis. Alam kong matutukoy mo kung may hindi magandang binabalak ang isang tao. Wika ni Selena. Tama ka. Hindi nga maganda ang kutob ko sa taong yan.
Pero wala kasi akong patunay eh. Kaya hindi ako basta-bastang nanghuhusga. Andun na yung pagiging mapagmataas niya, pero bukod dun, wala na akong masasabi pa. Tugon ni Rio. Maya-maya lang ay dumating na si Brando. Humahangos itong lumapit kay Rio. Mabuti naman nakarating ka na. Bakit ba ang tagal mo? Tanong ni Rio. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. May natagpo ang bangkay sa tabi ng lawa eh. Walang tanda ng kahit anong pinsala at ang nakakapagtaka, hindi tumigas yung katawan niya eh. Wala ring nagbago sa temperatura, pero hindi na ito humihinga. Wika ni Brando. Nakisali naman sa usapan si Mang Jaime. Ang lawang sinasabi niya ay tahanan ng isang uri ng nilalang. Ayon sa kwento, taon-taon ay kumukuha ito ng buhay bilang alay. Wika ng matanda. Narinig ko na nga yan noon, Manong. Pero ano sa tingin mo ang kumukuha at pumapatay sa mga tao? Tanong ni Rio. May mga nagsabi, isang magandang babae ang palaging nakikita sa lugar. May ilang nakakaligtas sa kapamakan at nakakapagsabi ng mga kaganapan. Pero dahil walang patunay, hindi naniniwala ang mga tao. Wika ni Mang Jaime. Mukhang kailangan nating puntahan ng lugar na sinasabi mo. Rio, kaya mo na ba? Tanong ni Selena. Oo naman, maayos na ang pakiramdam ko. Pero hindi ko pa rin alam kung paano to nangyari eh. Tugon ni Rio. Sa daan ko na lang ipapaliwanag ang lahat. Kailangan nating magbadali bago kunin ng mga pulis ang bangkay. Wika ni Selena. Hindi pa nila kukunin yung bangkay eh. Aantayin pa ng kapulisan yung mga mag-iimbestiga. At mukhang kayo yata yun. Ito, pinapabot na Epe. Wika ni Brando habang inaabot ang papel. Binasa ni Rio ang nilalaman nito. Nakasaad ang detalye ng kanilang gagawin. Ano ba naman tong papel na to, Brando? Meron pang bakas ng chichirya. Ayos-ayusin mo kayang kain mo. Mukha namang wala tayong magiging problema batay dito sa sulat. Sandali lang magbibihis lang ako. Wika ni Rio. Matapos ay lumakad na ang grupo. Ngunit napansin ni Selena na hindi sumama si Albert. Isinawalang bahala na lang ito ng dalaga. May mas mahalaga silang pakay ng mga oras na yun. Habang nasa daan, muling sumagi sa isipan ni Rio ang nangyari. Selena, hindi mo pa rin sinasabi sa akin yung nangyari matapos ako mawala ng malay. Paanong gumaling ng mabilis ang sugat ko? Tanong ni Rio. Si ba na lang may gawa niyan? Hindi ka natiis ng bago mong kaibigan eh. Alam mo ba, nasa bingit ka ng kamatayan ng mga oras na yun. Isinalin niya ang maliit na bahagi ng kapangyarihan niya sa'yo para tulungan kang gumaling. Tugon ni Selena. Tinignan ni Rio si Banal na noon ay patuloy lang na naglalakad sa kanilang unahan. Sabi sa'yo hindi masamang nilalang si Banal. Hindi lang siya nauunawaan ng karamihan. Wika ni Rio. Tama ka. Hindi nga siya nauunawaan ng karamihan eh. Alam ko namang mabuting nilalang si Banal. Wala lang talagang nagtsatsaga na gumabay sa kanya sa tamang landas. Maging si nanay noon, ikinulong siya para hindi makapanakit. Pero hindi nila nauunawaan yung totoong pagkatao ni Banal. Tugon ni Selena. Ilang minuto ang nakalipas ay narating nila ang bahagi ng lawa. Maraming tao ang nag-uumpukan. Naroon pa rin ang bangkay. Kagad itong nilapitan ni Selena at Rio. Maging si Banal ay nakisali na din. Kagaya ng nauna, natukoy kagad ng nilalang ang dahilan sa pagkamatay ng biktima.
Mukhang hindi namatay sa natural na paraan ng taong to. Sa katunayan, hindi pa patay ang pisikal niyang katawan. Tinanggal lang ang kaluluwa, pero buhay pa ang katawan. Wika ni Banal. Ano? Selena, pwede bang mangyari yun? Wala nang kaluluwa pero buhay pa yung katawan? Tanong ni Rio. Oo, posibleng mangyari yun. Ang tawag sa kasong yan ay astral ng paglalakbay. Umaalis sa katawan ng isang tao o nilalang ang kanyang kaluluwa upang maglakbay. Pero iba ang isang to eh. Sapilitang hinugot ng kung sino yung kaluluwa niya. Wika ni Selena. Naging malaking palaisipan para kay Rio ang kaganapan dahil bago sa kanya ang lahat ng ito. Yung unang kaso, bangkay na kinain yung labang loob. Ngayon, bangkay na hinugot ang kaluluwa. Ay nako, ano naman kaya yung susunod? Kaluluwang pinatay? O di kaya to si Brando kuna ng pagkain? Ay nako naman ho. Tanong ni Rio. Natawa si Selena sa sinabi nito. Maligayang pagdating sa departamento ko, Rio. O siya, Banal, simulan mo na yung paghanap ng mga palatandaan. Tugon ni Selena. Nagsimula ng maghanap ng mga palatandaan ang pangkat. Habang nag-iikot sa lawa, napansin ni Rio ang isang magandang babaeng nakasakay sa bangka. Palutang-lutang ito sa lawa habang nakatitig sa kanila. Selena, nakikita mo ba yung babaeng yun? Yung nakasakay sa bangka? Tanong ni Rio habang nakaturo sa babae. Huwag ka nga magpalata na hindi ka pa kumakain, nakakahiya ka. Wala naman ako nakikita oh. Guni-guni mo lang yan. Wika ni Selena. Anak ng, ayan o, nasa harapan ko. Muling wika ni Rio. Sabay hawak kay Selena. Laking gulat ng dalaga. Unti-unti niyang naaaninag ang imaheng itinuturo ni Rio. Oo nga no. Pero anong ginagawa ng babaeng yan? Hindi ba pansamantalang ipinagbawal ng mga pulis ang pamamangka? Wika ni Selena. Tama ka. Kaya nga ako nagtataka eh. Brando, sawayin mo nga yung babaeng yun. Magsama ka ng ilang katropa. Hilain papunta sa dalampasigan kung kinakailangan. Utos ni Rio. Ilang sandali lang nagawa ng hilahin ni Brando ang bangka papunta sa tabi. Nakita na wala itong laman. Wala namang tao dito eh. Nagpapalutang-lutang na bangka lang to. Malamang natanggal lang yan sa pagkakatali. Wika ni Brando. Pinagmasdan ni Rio ang sagwang nakalapag sa sahig ng bangka. Hindi nga ito nagamit. Selena, tayo lang ba'y nakakita sa babae? Tanong ni Rio. Mukhang gano'n na nga. Malakas ang kutob ko kung ano ang may gawa nito. Wika ni Selena. Isang magindara o aswang tubig. Wika ni Banal. Kinumpirma nito ang hinala ni Selena. Magindara. Ano? Aswang tubig. Meron palang ganun. Parang sirena. Tanong ni Rio. Parang gano'n na nga. Pero mas malupit sila kung ikukumpara sa mga sirena. Kinakain nila ang kaluluwa ng mga taong nabibiktima. Ang mga sirena, pinaglalaroan lang nila yung mga tao eh. Tapos pagsawa na sila, pinapakawalan. Pero yung mga magindara, kapag silang nakahuli sa'yo, ganito ang eksaktong mangyayari sa katawan mo. Wika ni Selena habang nakaturo sa bangkay. Kung ganun, wala nang pag-asang maibalik yung kaluluwa ng taong to. Pero hindi ba ang sabi mo buhay pa siya? Tanong ni Rio. Buhay ang pisikal na katawan niya, pero hindi na rin yan magtatagal eh. Wala nang kaluluwang nagbibigay ng enerhiya.
Sa oras na maubos ang nakaimbak na enerhiya sa katawan nito, unti-unti siyang mabubulok. Tugon ni Selena. Mukhang malaking problema na naman to, Selena. Wika ni Banal. Tama ka, Banal. Pero madali nating matutunto ng may gawa nito. Ang mga Magindara ay hindi lumalayo sa kanilang tahanan. Nasa paligid lang siya. At ang kinakatayuan natin ngayon, maihahalin tulad sa kanyang silid kainan. Ikinumpas ni Selena ang kamay. Tumambad kay Rio ang mga kalansay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Teka, saan ang galing ang mga yan? Wika ni Rio. Ang buong lawang ito, ang mismong tahanan ng Magindara. Matagal na panahon na siyang nambibiktima sa lugar. Patunay ang mga nakabaon na kalansay sa mismong kinakatayuan natin. Wika ni Selena. Ano na ang susunod na gagawin, Selena? Tanong ni Banal. Mukhang wala na tayong pagpipilian kung hindi labanan ang isang to. Nakapasok na tayo at nakialam sa kanyang teritoryo. Siguradong namarka niya na ang bawat isang nandito. Tugon ni Selena. Kung ganon, kailangan nating paalisin ang mga taong nakikiusyoso. Tanong ni Rio. Akala ko nga gagawin mo na yung kanina pa eh. Di ba yan dapat yung ginagawa ng mga pulis? Tugon ni Selena. Napakamot naman ng ulo si Rio. Kagad nagpakilala sa mga tao. Ipinakita nito ang kanyang tsapa. Sinabihan ang mga nakikiusyoso na umalis sa lugar. Nagsipagpulasa naman ang mga mamamayan sa takot na baka hulihin sila ni Rio. O yan na, wala nang sagabal sa gagawin. Simulan mo na, Selena. Wika ni Rio. Medyo madugong ritual yung gagawin ko dito Kaya kailangan ko na magbabantay sa akin habang nasa kalagitnaan ako ng pag-uusal na maingkantasyon. Hindi ako pwedeng maistorbo. Kung ayaw niyong kumawala ng hindi inaasahan ng mga nilalang na tatawagin ko. Tugon ni Selena. Areglado. Kami na ni Banal ang bahala dyan. Wika ni Rio. Naupo ito sa likod ni Selena habang iniikot ang tingin sa paligid. Tanghaling tapat ng mga oras na yun. Balot na balot ng makapal na alapaap ang paligid. Sa sobrang kapal, hindi na makita ng binata ang kamay na nakatapat sa kanyang pisngi. Huwag kang aalis sa kinauupuan mo, Rio. Isa itong uri ng panlilinlang na ginagawa ng Magindara. Binabalaan din kita na maaari kang makakita at makarinig ng mga bagay-bagay. Makikipag-usap ako sa iyo sa pamamagitan ng tapik. Kapag narinig mo kung tinawag ka sa pangalan, huwag kang sasagot. Wika ni Selena. Hindi nagsalita si Rio. Ipinikit ang mga mata. Pinakiramdaman ang paligid. Ilang sandali pa nakarinig ito ng boses ng babaeng umaawit. Bagyang idinilat ng binata ang mga mata. Kaso nga lang wala pa rin itong makita sa sobrang kapal ng alapaap. Muling pumikit si Rio. Maya-maya pa ay narinig niya ang boses ni Banal. Rio, tumayo ka na dyan. Tapos na yung ritual. Biglang dumilat si Rio. Hinanap nito si Banal. Sumagi sa isipan ng binata ang sinabi ni Selena. Pasensya na. Nangangalay yung paa ko kaya hindi ako pwedeng tumayo. Pwede ba puntahan mo ako dito? Wika ni Rio habang binubunot ang patalim sa likuran. Nakarinig ng mahinang yabag si Rio hanggang sa tumambad sa kanya si Banal. Walang pagdadalawang isip na sinaksak. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinasaksak?
Tanong ni Banal. Pasensya na, pero mukhang nagkamali ka ng taong lilinlangin. Tugon ng binata. Dahan-dahang humawi ang hamog. Tumambad sa kanya sina Selina at Banal. Nakaupo pa din sa kanilang pwesto. Nang tignan ni Rio ang nilalang na sinaksak. Nagbago ito ng anyo. Isang nilalang na punong-puno ng kaliskis ang katawan. May palikpik din ang likod ng tenga nito, maging sa mga kamay at paa. Magaling, Rio. Mukhang tumatalas na ang pakiramdam mo. Isang magindarang nahuli mo. Wika ni Selina. Total nandito na yan. Bakit hindi natin subukang tanungin? Wika ni Rio. Siguro hindi na kailangan. Sapat ng patunay ang ginawa nila dito. Banal, tapusin mo na ang isang yan nang hindi na makapangbiktima. Wika ni Selina. Sandali lang, wag niyo akong papatayin. Napagutusan lang akong protektahan ng tahanan namin. Pagmamakaawan ng Magindara. Tirahan. Ibig sabihin, marami kayong nakatira dito sa lugar. Tanong ni Rio. Oo, isang bungang ka ng Magindarang nakatira sa lugar na to. Gusto lang namin ng kapayapaan kaya pakiusap, hayaan niyo akong mabuhay. Wika ng Magindara. Alam kong may kakaibang pangalan ng mga kagaya mo. Maaari bang sabihin mo sa amin ang pangalan mo? Tanong ni Selina. Kitang-kita ni Rio ang panginginig sa takot ng Magindara. Hena ang pangalan ko, nakikiusap ako, wag niyo akong patayin. Tugon ng nilalang. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin papatayin. Buti na lang daplis lang yung tumama sa'yo. Banal, may magagawa ka ba para gamutin ang sugat niya? Wika ni Selina. Dali-dali namang kumilos si Banal. Gamit ang laway nito, ginamot niya ang sugat na dulot ng punyal na Rio. Ano nang balak mong gawin sa kanya? Tanong ni Rio. Dadalhin natin siya sa tahanan ni Mang Jaime at doon tatanungin ng ilang bagay. Gagamitin ko rin siyang pain para palabasin ang kanilang pinuno. Hindi mangangahas sa sumalakay ang mga kagaya niya nang walang sapat na dahilan. Yun ang gusto kong malaman. Wika ni Selina. Matapos gamutin ang sugat ng nilalang, itinali ni Banal ang paa at kamay nito. Binuhat papunta sa tahanan ni Mang Jaime. Pagdating ay hindi na nagsayang pa ng oras si Selina. Kagad itong nagtanong. Anong totoong pakay niyo sa pagpatay sa mga tao? Hindi mo ko maloloko, Magindara. Hindi lang isang beses nangyari ang pagpatay. Nauunawaan mo naman siguro ang kasalukuyan mong sitwasyon, hindi ba? Wika ni Selina. Nauunawaan ko. Ang ginagawa naming pagpatay ay bahagi ng pagsunod namin sa kautosan ng pinuno. Hindi namin alam ang totoong dahilan, pero kailangan naming sumunod ng hindi nagtatanong. Tugon ni Hena. Sapat na ang narinig ko. Banal, pakiusap. Huwag mo siyang lulubayan ng tingin, ha? Hanggat maaari, ilayo niyo siya sa kahit anong lalagyan na may tubig. Wika ni Selina. Bakit naman? Paano kapag nauhaw yan? Hindi ba kalahating isda sila? Kailangan ng tubig niyan. Wika ni Rio. Maaari nilang gamiting sandata ang tubig. Kaya kanyang lunurin gamit ang isang kutsara, no? Ganyang kalakas ang kapangyarihan ng mga Magindara. Kaya makinig ka kung ayaw mong literal na malunod sa mangkok. Tugon ni Selina. Kaunting kaalaman. Ang mga Magindara ay uri ng aswang na naninirahan sa tubig. Ang katawan ng mga ito ay balot ng napakatibay na kaliskis. Puno ng makamandag na tinik ang katawan ng mga ito. At kapag nasa totoong anyo sila, may kakayahang kumontrol ng tubig
At gaya ng nabanggit, kaya nilang lunurin ang isang tao sa pamamagitan ng isang kutsarang tubig. Nakaupo lang si Banal sa tabi ng Magindara, samantalang si Rio naman ay walang tigil sa kakalakad. Pabalik-balik ito sa harapan ni Selena. Pwede ba tumigil ka sa paglalakad mo? Naaalibadbaran ako eh. Hindi ako makapag-isip ng maayos sa ginagawa mo. Wika ng dalaga. Naupo si Rio sa tabi nito at nagsalita. Pasensya na, hindi ko lang kasi lubos maisip kung anong pwedeng gawin eh. Kung sakaling sumala kayo mga kalahi niyan. Wika na Rio. Sa totoo lang yan din ang inaalala ko eh. Alam kong hindi nag-iisa o dalawang paparating. Marami silang susugod dito. Wika ni Selena. Seryoso ka? Iilan lang tayo dito. Bakit kasi naisipan mong dalin yan eh? Tanong ni Rio. Teka, kumalma ka nga. Sa palagay ko hindi naman sila sasalakay ng maramihan eh. Ginagawa lang nila ang bagay na yun kung malapit sa tubig yung sasalakay nila. Nasa tuktok tayo ng bundok oh. Kaya limitado lang ang puwersa. At sa inala ko, pinuno lang nila ang darating para kunin ang kanyang anak. Tama ba ako, Hena? Wika ni Selena. Nanlaki ang mga mata ng Magindara sa sinabi nito. Paano mong nalaman na anak ako ng pinuno ng mga Magindara? Tanong ni Hena. Hindi nagsisinungaling ang mga marka sa katawan mo. Kilala ko ang marka ng maharlikang Magindara. Kaya magsalita ka. Anong pakay nyo? Tanong ni Selena. Sinabi ko na sa'yo, ipinagtatanggol ko lang ang aming tirahan. At hindi mag-aaksaya ng panahon ng aking ina na sugurin kayo dahil sa akin. Mas mabuti pa kung pinatay nyo na lang ako kanina eh. Tugon ni Hena. Hindi namin pwedeng gawin yun. May kailangan kaming malaman mula sa'yo. Kaya sana makipagtulungan ka na lang. Wika ni Selena. Paano ko makikipagtulungan sa mga taong gusto kong patayin? Tanong ng Magindara. Ipinapangako ko, walang mangyayaring masama sa'yo hanggat nandito ko. Walang gagalaw sa'yo. Tugon ni Selena. Ikinagulat ng pangkat ang mga sumunod na sinabi ng dalaga. Hindi ko alam kung nasa katinuan pa ang aking ina. Pero ipinag-utos niya ang pagpatay sa kahit sino mang mapapalapit sa lawa. Hindi naman namin ginagawa yun noon eh. Hanggat hindi kami napeperwisyo, pero ngayon, kahit pangkaraniwang mangingisda, hindi niya pinapalampas. Pagpapaliwanag ni Hena. Alam kong meron kang kakayahan na tawagin ng iyong ina. Kung dadaling ka namin pabalik sa lawa, maaari bang gawin mo yun para sa amin? Tanong ni Selena. Hanggat may papangako nyo na hindi nyo papatayin si ina, susunod ako sa gusto nyong mangyari. Sa inala ko, may kung sinong nagmamanipula sa kanya eh. Nagsimula to nung makilala niya ang isang matandang may puting balbas. Tugon ng Magindara. Lalaking may puting balbas. Nakita mo ba yung taong yun? Tanong ni Selena. Minsan ko nang nakita yung taong yun eh. Tandang-tanda ko yung itsura niya. Puti tapos mahaba yung buhok eh. May mahabang peklat sa kanang mata. Puti din yung balbas. May dalang tungkod na ahas na gawa sa kahoy. Wika ni Hena. Nanlaki ang mga mata ni Selena nang marinig ang deskripsyon ni Hena. Maging si Banal ay napalingon. Hindi kaya si Magus ang tinutukoy mo pero imposible. Tinanggal na ni ina yung kakayahan niya eh. Simula nung mag-aklas siya laban sa aming angkan. Wika ni Selena. Magnus, sino naman yun? Kaano-ano mo yung taong yun, Selena? Tanong ni Rio. Si Magnus ay isang pantas.
na may antas ng kakayahan ng isang druid. Nagagawa niyang mag-utos sa pinakamalakas na elemento para gamitin sa pansariling interes. Naging mapanganib ang kanyang kakayahan, kaya naman ikinulong siya ng ina ni Selena. Ngunit sa kasamaang palad ay nakatakas ito at nagbalak na pabagsakin ng pamilyang umaruga sa kanya. Napilitan ng ina ni Selena na tanggalin ang kakayahan nito para hindi na makapaminsala pa. Mapanganib na tao si Magus. Kung siya man ang nakaharap natin, kinakailangan ni Selena ang kapangyarihan ng kanyang ina. Pagpapaliwanag ni Banal. Tama ka, pero hindi ko kayang tumbasan ang kapangyarihan ni ina. Nag-aalala ko kung paano kung lalabanan si Magus kung sakali. Tugon ni Selena. Siguro naman may paraan din para matalo yung Magus na yun. Lahat ng bagay may kahinaan, Selena. Kailangan lang natin gamitin yon laban sa kanila. Wika ni Rio. Matapos ang pag-uusap, dinala si Henna pabalik sa lawa. Hapon na ng mga sandaling iyon. Alam ni Selena na maaaring maging mapanganib ang pagpunta sa teritoryo ng mga kalaban sa ganong oras. Delikadong gagawin natin dahil baka naroon din si Magus. Pero ang pinakapakay natin ang ina ni Henna. Magsipaganda kayo. Asahan ng matinding labanan. Pero hanggat maaari, iwasan natin ang komprontasyon. Wika ni Selena. Sa mga narinig ko kanina, mukhang imposible na magkaroon ng mapayapang pag-uusap Bahala na nga. Wika ni Rio. Tama na, Rio. Maganda ka. Sana gamitin mo ang lakas na inilagay ko sa'yo. Hindi man yan kagaya ng sa akin, pero alam kong sasapat yan para maipagtanggol ang iyong sarili. Wika ni Banal. Oo nga pala hindi pa ako nakakapagpasalamat. Wika ni Rio. Patas na tayo. Iniligtas mo din naman ang buhay ko. Napakamot ng ulo si Rio dahil hindi nito matandaan kung kailan niya ginawa ang sinabi ng kaibigan. Sandali nga lang. Kung iniisip mong iniligtas kita nung sinangga ko yung mga patalim nagkakamali ka, gusto ko lang sumali sa laban nun Wika ni Rio. Hindi lang yun yung pagkakataon na niligtas mo si Banal. Simula pa lang, Rio, nagawa mo siyang ialis sa maserableng buhay na kinasasadlakan niya. Pansinin mo ang halakhak ni Banal. Ikaw ang may gawa nun Yon ang ibig sabihin ni Banal nung sinabi niyang iniligtas mo din naman siya. Wika ni Selena. Wala naman akong ginawa Nagkwento lang ako ng mga nakakatawa. Kung paanong kumain si Brando. Yun lang naman. Wika ni Rio. Ngunit hindi na sumagot si Selena. Kinalagan ni Banal si Henna. Nagsimula ng maglakad palabas ng bakuran. Nakasunod sa kanila ang mga tauhan ni Selena kabilang si Albert. Himalaya ata. Sumama ka ngayon, Albert. Tanong ni Leo. Pwede ba? Huwag ka na magsalita. Nakakasira ka ng modo. Tugon ni Albert. Nakatitig lang ito kay Banal ng mga oras na yun. Nahuli pa ito ni Leo. Nakangiti ng nakakaloko. Dali-daling lumapit si Leo kay Selena. Binalaan sa kanyang obserbasyon. Alam ko na yan, Leo. Matagal nang may galit si Albert kay Banal. Hindi ko nga lang alam yung totoong dahilan Ilang beses niya nang pinagtangkaan yung buhay nito Hindi nga lang nagtatagumpay. Kaya nga hinayaan ko na lang Huwag lang sanang malaman ni Banal ang ginagawa niya. Siguradong lasog-lasog yung buto niyan.
Wika ni Selena. Ilang sandali pa narating nila ang lawa. Masuring nagmatsyag si Selena at Rio sa paligid. Nang masigurong ligtas ang kapaligiran, sinimulan na ni Hena ang tangkang pagtawag sa kanyang ina. Tahimik ang buong lugar ng mga oras na yun, hanggang sa marinig ni Rio ang mahinang paghampas ng alon sa pangpang. Nandito na siya, wika ni Hena. Natanaw ng mga ito ang imahe ng isang babaeng naglalakad palapit sa kanila. Habang papalapit ay nag-iiba ang kapaligiran. Tuluyang humawi ang makapal na hamog, hanggang sa tumambad ang isang babaeng may mahabang buhok. Anong ginagawa mo kasamang mga taong yan, Hena? At bakit mo sila dinala dito? Wika ng babae. Nais kang makausap ng mga taong ito, tugon ni Hena. Sa palagay mo, gusto ko silang makausap. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo? Huwag kang magpapapasok sa teritoryo ko. Muling wika ng babae. Sa pagkakataong iyon, si Selena ang nagsalita. Pagbati sa'yo, dakilang matriarka. Ang pangalan ko ay Selena. Mula sa angkan ng mga pantas. Naparito ko dahil may ilang katanungan ako para sa'yo. Wika ni Selena. Isang lapastangang pantas. Anong kailangan mong malaman? Tanong ni Alondra. Bakit kayo pumapatay ng mga inosente? Anong ginawa nila sa inyo? Tanong ni Selena. Inosente ba ka mo? Ang mga kalalakiang pinapatay namin ay pawang mga lapastangan. Sinisira nila ang aming tahanan. Nananahimik kami. Pilit nilang ginagambala ang aming katahimikan gamit ang kanilang maingay na bomba para lang makahuli ng isda. Dahil doon, napahamak ang aking mga kalahi. Ilan ang namatay. Alam ni Hena ang pangyayaring iyon. Isang matandang pantas ang tumulong sa amin upang makabawi. Pag-uusap ng dalawa. Nagulat si Selena nang biglang may nagsalita. Ako nang bahala sa kanila, Alondra. Bumalik ka na sa lawa. Hindi mo kakayaning makipaglaban sa kanila sa kasalukuyan mong kalagayan. Wika ng boses. Isang figura ang lumabas mula sa alapaap. Nanlaki ang mga mata ni Selena nang mapagtanto na ang lalaking ito walang iba kung hindi si Magus. Totoo nga ang hinala ko. Ikaw nga ang may gawa ng lahat ng to. Wika ni Selena. Matagal din tayong hindi nagkita, Selena. Kumusta? Tanong ni Magus. Paano mong naibalik ang kakayahan mo? At bakit mo ba ginagawa to? Tanong ni Selena. Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Paghihigante, Selena. Kaso lang, mukhang nasa ilalim na ng lupa ang taong balak kong paghigantihan. Tugon ni Magus. Hindi ka pa rin talaga natuto, Magus, ano? Matapos ang lahat ng napagdaanan mo, hindi ka pa rin tumatalikod sa paggawa ng hindi maganda. Wika ni Selena. Kasalanan ito ng iyong ina, Selena. Kung nakinig lang siya sa ideolohiya ko noon, hindi na sana hahantong sa ganito ang lahat. Wika ni Magus. Nakita ni nanay na mali ang ginagawa mo at bilang punong pantas, kailangan kanyang pigilan. Ikaw ang magdadala ng kapamakan sa sarili mo pati na rin sa lahat ng tao. Wika ni Selena. Kapahamakan. Nagkakamali ka, Selena. Kaligtasan para sa lahat ang hatid ko. Pag-uusap ng mga ito.
Biglang ikinumpas ni Magus ang kamay. Naglabasan mula sa sukal ang mga tikbalang. Umatras kayo, Selina. Ako nang bahala dito. Wika ni Banal. Bigla itong nagbago ng anyo. Sinugod ang mga paparating na tikbalang. Isang malakas sa suntok sa lupa ang pinakawalan nito, dahilan para magtalsikan ang mga kalaban. Dali-daling umatras si Selina at gamit ang kanyang kaalaman bilang pantas, tumawag ito ng ilang nilalang na maaaring makatulong kay Banal. Naglabasa naman sa lupa ang malaahas na nilalang. Matatalas ang kaliskis ng mga ito na para bang kutsilyo. Pinuluputan ng mga ito ang kalaban. Nagkandalasog-lasog ang katawan ng mga ito. Nakuha mo nga ang lakas ng iyong ina. Magiging masaya to. Pero mas maaaliw ako dahil bibigyan ko ng malakas na makakalaro si Banal. Wika ni Magus. Ikinumpas nito ang kamay pababa. Bumulusok mula sa kalangitan ang malaking nilalang na may pakpak. Nanlaki mga mata ni Rio dahil ang nilalang na ito ang pinakaunang nakalaban. Paanong nabuhay yung nilalang na yan? Hindi ba pinatay ni Banal yan? Tanong ni Rio. Hindi nabuhay yung nilalang na yun. Iba na ang isang yan kumpara sa una nating nakalaban. Mag-iingat ka dahil mas malakas yan kung ikukumpara sa nauna. Wika ni Selina. Binunot ni Rio ang punyal. Tumayo sa tabi ni Banal. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo nung nakaraang laban. Hindi na uubra ang ganong estilo. Ngayon kung handa ka na, magsimula na tayo, kaibigan. Wika ni Banal. Tumakbo ito papunta sa nilalang. Isang malakas sa suntok ang ibinungad dito. Tinamaan ng nilalang. Nabuwal ito sa pagkakatayo. Wala ka palang sinabi eh. Wika ni Banal. Ilang sandali lang tumayo ang nilalang. Laking gulat nito. Unti-unting naghilom ang natamong pinsala. Mukhang mahihirapan tayo dito, Banal. Mukha nga, Rio. Selina, tanggalin mo ang selyo sa leeg ko. Wika ni Banal. Selyo? Anong selyo? Pag-uusap ng dalawa. Hindi na sinagot ni Banal ang tanong ng binata. Hindi pa ngayon ng oras. Masyadong delikado. Tugon ni Selina. Muling sumugod si Banal. At kahit anong gawin nitong pag-atake, walang nagiging epekto sa kalaban. Nakita ko ang nakaraan yung laban. Pinag-aralan kong mabuti ang mga galaw mo, Banal. Gumagamit ka ng kulog para maparalisa ang katawan ng kalaban mo. Pero hindi yan uobra sa katawan ng alaga ko. Pagbasdan mong mabuti. Gawa sa adobe ang baluting nakabalot sa kanyang dibdib. Isang uri ng bato na hindi tinatabla ng kidlat. Wika ni Magus. Huwag kang panghihinaan ng loob, Banal. Hindi man kaya ng kuryente at kulog ang adobe. Magagawa naman itong pudpurin ng malaking maso. Tugon ni Rio. Hindi ka pa rin nagbago, no? Ang hilig mong ilantad ang sekreto ng alaga mo. Wika ni Selina. Pinaglapat ni Banal ang dalawang kamao. Paulit-ulit itong pinagbabangga hanggang sa makalikha ng malakulog na tunog. Tumabi ka, Rio. Delikado ang gagawin ko. Matapos magsalita, walang sabi-sabi itong sumugod. Tumalon pa itaas. Pinunterya ang ulo ng kalaban. Pinagsama ang dalawang kamay
Inihampas sa bumbuna ng nilalang. Sumubsob sa lupa ang kalaban. Ilang beses na tumalbog ang ulo nito sa lupa. Hinawakan ni Banal ang buhok nito. Inihampas sa malapit na puno. Sa lakas ng pagkakampas, tumama ito sa gilid ng isang bangin, dahilan para lumikha ng malakas na pagyanig. Akmang tatayo na sana ang nilalang, nang bigla naman itong nakita si Banal na papasugod. Tumayo ang hari ng kulog sa harap ng kalaban. Pinaulanan ito ng malalakas sa suntok. Nang humupa ang alikabok, nakita ni Rio na durog ang baluti ng kalaban, ngunit puro sugat naman ang kamao ni Banal. Hanggang sa... Maraming salamat sa pakikinig mga kabayan. Kung gusto nyong i-upload natin kaagad bukas yung episode 3, comment lang ng #Hari ng Kulog. Kapag umabot tayo ng 150 comments, upload ko kaagad ang next part. Nga pala, after nyong mapakinggan to mga kabayan, may upload pa ako sa Kwentong Bayan mamayang 8 PM. Pakibisita na lang. Maraming salamat.